Kailangan ko bang magkaroon ng short-term healthcare and long-term healthcare at the same time? Yes! Kasi magiging malaking part to ng financial plan mo dahil mas magiging handa ka from your present up to the future. Kaya pagdating sa financial planning, kailangan maintindihan natin ang concept na ito. At yan yung the X-curve concept. In our financial life, meron tayong dalawang linya. The first line is our responsibility line, and the other line is our wealth line. Ang sinasabi sa X-curve concept is habang tumatagal, dapat ay tumataas ang ating ipon at sa pagtaas ng ating ipon ay siyang pagbaba ng ating mga responsibility. Wherein meron na tayong malaking savings at wala ng responsibility. At doon napapasok ang financial freedom. Pero sa ngayon, marami sa atin ang nasa financial limitation pa, na kung saan wala ka pang ipon at malaki pa ang mga responsibilidad. Ikaw ang nagtatrabaho para sa pera, pangtustos sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya mo, pangbayad sa tuition at pangbayad sa mga utang. At alam mo ba, sa financial life natin, meron tayong mga what if na kailangang paghandaan. What if nagkasakit ka bigla? Or what if you die too soon? Na malaki pa ang responsibilidad mo at wala pang masyadong ipon. Paano na ang pamilya mo? Kaya naman ang solusyon, dapat meron tayong short-term healthcare at life insurance. At kapag nandun ka naman na sa buhay mo na wala ka ng masyadong responsibilidad, pera na ang nagtatrabaho para sa'yo. Retired ka na, wala ka ng utang, at wala ka ng mga pinapaaral. Pero meron pa ring what if. What if mabuhay ka naman ng matagal? Yung nag-retire ka ng 60 pero umabot ka ng 80 to 90 years old. Sasapat ba yung pera mo sa pagtanda? Pangbayad sa mag-aalaga sa'yo, pangbili ng gamot para sa mga maintenance mo, tapos yung mga pangbayad mo sa hospital kasi labas-pasok ka na yan. Idagdag mo pa yung pang-araw-araw na pangangailangan mo kasi mas maganda na hindi na natin iaasa yan sa ating mga anak. Kaya naman ang solusyon, dapat meron kang long-term health care to take care of your yearly medical needs. At investment interest naman para punan yung buwanang pangangailangan mo. At alam mo ba na merong financial product na nandoon na lahat, na kung saan meron siyang component of a short-term healthcare, a life insurance, a long-term healthcare, and a savings and investments. O di ba? 4-in-1 siya. At yan yung The Ultimate Kaiser Health Builder. So, paano ba siya nagwo-work? Ang Kaiser is a 7 years to save 20 years program. Pagkatapos po ng 7 years, wala na po tayong babayaran at papasok na tayo sa extended period na kung saan dito na tuloy-tuloy mag-earn ng interest at dividends ang ating pera hanggang sa dumating ang maturity period on the 20th year. For example, nag-start ka ng age 22, tapos ka na ng age 29. At pagdating ng 42, mature na ang Kaiser mo. So sa loob ng 7 taon na tayo ay nag-iipon, meron tayong mga benefit na katulad sa isang short-term healthcare. Una, meron tayong annual physical examination benefit. Meron din tayong dental benefits at waiver of installment due to death at due to disability. Ibig sabihin, kung may mangyayari po sa atin sa loob ng 7 taon, kahit hindi pa fully paid ang plan, automatic na matatransfer ito sa kanyang beneficiary fully paid. At siya rin ang makaka-receive ng maturity amount on the 20th year. Meron din tayong term life insurance coverage for 20 years or until age of 70. Halimbawa, sa Plan K100, ang life insurance coverage natin ay 450,000 pesos. Kung aksidente naman ang mangyayari, madadagdagan ito ng another 450,000 pesos. So in total, 900,000 pesos ang pwedeng ma-receive ng pamilya. Meron din itong inpatient benefits or hospitalization. Meron ding members' choice of room and board na nagkakahalaga ng 1,000 pesos per day. At meron din siyang annual benefit limit na magsisimula sa 60,000 pesos. Pag-usapan naman natin yung extended period. Tuloy-tuloy siyang kikita ng 10% yearly health benefit na mag-a-accumulate over time. So in total, pwede siyang umabot ng 269,000 pesos. Meron din siyang yearly health bonus na nag-accumulate at pwede siyang maging 446,000 pesos. At upon maturity, magbibigay din si Kaiser ng additional long-term care benefit na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. At dadagdagan pa to ng long-term care bonus upon maturity, lalo na kung hindi tayo nagkaroon ng claim during the 7-year saving period. So nagkakahalaga siya ng 350,000 pesos.
pesos. Yan ay katumbas ng 85% ng binayaran natin. Kaya naman, ang total maturity value on the 20th year ay nagkakahalaga ng 1.1 million pesos. So kapag mature na ang Kaiser mo, ano na ang next? Meron kang dalawang options na pwedeng pagpilian. Ang unang option, full withdrawal. Kapag ito ang pinili mo, maaari na nating i-withdraw yung total maturity value, pero mawawalan na rin yung healthcare at saka yung insurance niya. Ang second option is the lifetime healthcare benefit. Pwede nating withdrawin ang 50% of the total maturity value. At pwede ring hindi mag-withdraw. Tuloy-tuloy na meron tayong annual check-up, dental check-up, pre-existing conditions ay covered na, may consultations din tayo sa lahat ng Kaiser Clinic at access sa lahat ng mga accredited clinics at hospital ng Kaiser. Continuous din na mag-earn siya ng interest. Gusto mo bang magkaroon ng financial peace of mind? Maa-achieve natin yan kung matututunan natin gumawa ng isang matibay na financial foundation. Pwede nating tipirin yung ibang bagay, pero wag nating titipirin yung ipon natin pagtanda. Kasi kung marami ka rin namang itatanim ngayon, marami ka rin namang aanihin in the future. Kaya kung gusto mo magkaroon ng sample proposal at mahanap yung best plan na mag-fit sa pangangailangan mo, message mo lang ako sa aking Facebook page or personal messenger. Pwede mo rin akong kontakin sa aking Viber at WhatsApp at pwede rin kayong mag-send ng inyong personal email sa akin. Kung gusto mo pang matuto on how to build a solid financial foundation, you could join our financial seminars and I could help you towards a greater and more secure financial future.